Magandang araw po, Sir Misteryo. At sa lahat ng nakikinig, tawagin niyo na lang po akong Jeff, 29 na taong gulang. Ibabahagi ko ang isang karanasan namin sa bahay ng tropa kong babae na apo ng isang kilalang aswang sa lugar namin. Si Sheila ang tropa namin, apo ni Mang Ernesto, na kilala sa aming barangay bilang isang aswang. Marami na raw nakakita sa kanya sa mga kakaibang pagkakataon. Buwat-buwat ang isang malaking katawan ng puno ng buko tapos lumundag papasok sa mataas nilang gate. Minsan, nakita rin ito ng kapitbahay nila na nakahubad at puno ng langis ang balat na para bang nagkamali ng bagsak sa bakuran ng ibang tao. Kaya tuwing nagyayaya si Sheila ng inuman sa bahay nila, may halong kaba at excitement. 4 kami ng gabing yon. Ako, si Mark, si Sheila at kapatid niyang si Trina. Sa kwarto ni Sheila kami nag-inuman. 3 palapag ang bahay nila. Tindahan sa baba, kwarto nilang magkapatid sa 2nd floor at sa 3th palapag naman, kwarto ni Mang Ernesto. Sarado na ang gate sa baba. Kaya ang madalas naming diskarte ay umakyat sa puno ng suba sa tapat ng tindahan nila at dumiretso sa terrace sa 2nd floor para makapasok. Masaya sa umpisa, tawanan at tuloy-tuloy ang tagayan. May mga side eyes at biruan na alam naming 4 lang ang nakakaintindi. Hindi kami magjojowa, pero kapag may alak, may mga pagkakataon talaga na may nangyayari. Palihim lang at walang ibang nakakaalam kundi kaming 4. Nung maubos ang alak, ako ang nautusang bumaba para kumuha pa. Madilim ang hagdan, bawal magbukas ng ilaw. Habang bumababa ako, ramdam ko ang lagitik ng kahoy na hagdan at ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukas na bintana. Pagdating ko sa tindahan, bigla na lang may tumama sa binti ko. Akala ko pusa lang o aso, pero nang tumingin ako, muntik na akong mapasigaw sa sobrang takot. Parang aso ang itsura niya, pero hindi normal. Mahaba ang paa, malalaki ang tenga, matutulis ang ngipin at halos kalbo ang balahibo. Parang mabangis na hayop na galing sa ibang mundo. Hindi na ako nakapag-isip. Dali-dali akong umaripas paakyat. Pagdating ko sa kwarto, halos nanginginig ako habang ikinukwento ang nakita ko. Sa una, hindi sila naniniwala. Pero nang makita nila ang itsura ko na seryoso, naniwala na rin si Mark. Pero si Trina at Sheila, kalmado lang. Parang alam na nila kung ano yun. Si Sheila na mismo ang bumaba para kumuha ng alak at bumalik na parang wala lang. Natuloy pa rin ang inuman, pero matapos ang nangyari, mas naging kakaiba ang atmosphere sa kwarto. Tahimik na, mabibigat ang tinginan, hanggang dumating ulit sa puntong hindi na lang alak ang umiikot sa amin. Ang huling gabing yon, may nangyaring hindi na dapat ikwento ng buo. Sikreto lang na alam naming 4. Simula noon, Sir Misteryo, naiiba na ang tingin ko sa bahay na iyon. Hindi lang tungkol sa aswang ang kwento, kundi pati na rin sa mga karanasang nangyari doon na walang ibang nakakaalam kundi kaming 4. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang gabing yon, 2 bagay ang pumapasok sa isip ko. Ang nilalang na nakita ko sa dilim at ang palihim na nangyayari sa aming 4 na hindi na muling nasundan. Magandang araw sa inyo, Sir Misteryo, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Jonel, 31 taong gulang, mula sa Bacoor, Cavite. Ang ikukwento ko ngayon ay tungkol sa mag-asawang naging kapitbahay namin noon. Para sa privacy nila, itatago ko na lang sila sa pangalang Rogelio at Marites. Isa itong karanasan na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa akin dahil ako mismo ay nakasaksi sa lahat ng nangyari. Si Rogelio at Marites ay tahimik lang ang pamumuhay. Simple, mababait at walang kaaway sa lugar namin. Madalas kaming magtotropa ay nakatambay sa tapat ng bahay nila. Isang Huwebes ng umaga, nakita namin si Marites na nagwawalis sa likod bahay. Hindi ito nakakapagtaka sa una. Pero matapos noon, bigla na lang siyang naging masigla sa lahat ng gawaing bahay. Halos siya lahat ng kumilos mula sa paglilinis, paglalaba, hanggang sa pagluluto. Parang hindi napapagod. Nakapagtataka kasi hindi iyon normal sa kanya. Pagsapit ng gabi, doon nagsimula ang nakakatakot na pangyayari. Bigla na lang siyang nagwala sa loob ng bahay nila. Tumakbo kami papasok kasama si Rogelio at tumambad sa amin ang itsura ni Marites na hindi na siya ang kilala naming babae. Nanlilisik ang kanyang mga mata, sobrang lakas ng pangangatawan at ang boses niya ay naging malalim na parang tinig ng isang lalaki. Hindi siya kayang pigilan ng asawa niya. Halos magpumiglas siya at ramdam namin na may ibang pwersang nagmamanoobra sa kanya. Doon namin napagtanto na sinasaniban siya. Dinala agad namin siya sa isang kilalang manggagamot sa Carmona, si Mama Lynn.
Pagdating doon, agad siyang sinuri at binasahan ng dasal. May isang engkantro na nagkagusto kay Marites at nais itong kunin. Ibinigay ni Mama Lynn ang rosaryo at isang papel na may orasyon sa Latin na binalot sa pulang tela. Pinapasuot iyon sa kanya bilang pangontra. Kinagabihan, kahit maayos na ang kilos ni Marites, nagsimula naman siyang makita ng nilalang. Sa harap ng bintana, lagi niyang nakikita ang engkanto. Matangkad, itim na itim ang balat, malungkot ang muka. Paulit-ulit nitong pinapakiusap sa kanya na alisin ang mga pangontra. Hindi man siya muling nasaniban, pero palagi itong nakabuntot at nakamasid. Gabi-gabi, ramdam ni Marites na may nakatayo sa dilim, naghihintay. Hindi siya mapakali, kahit nakapikit, para bang may presensyang nakamasid sa kanya. Naghihintay lang ng pagkakataon. Kaya napilitan siyang bumalik kay Mama Lynn. Sa pangalawang ritual, mas matindi na ang ginawa ng manggagamot. Nag-usal siya ng mga orasyon upang tuluyang putulin ang koneksyon ng babae at ng engkanto. At sa mismong ritual, sinabi ni Mama Lynn na pinatay na niya ang engkanto upang hindi na muling makabalik. Pagkatapos noon, tuluyan nang bumalik sa normal ang buhay ni Marites at Troelio. Pero ako, tuwing maaalala ko ang itsura ni Marites habang nalilisik ang mga mata at ang boses na parang lalaki, naninindig pa rin ang balahibo ko. Isa iyong patunay na totoong sanib. At totoo rin na may mga nilalang na nagtatangkang agawin ng mga taong kinagigiliwan nila. Hanggang ngayon, hindi ko malilimutan ang sinapit ni Marites na nagsimula lamang sa simpleng pagwawalis sa likod bahay, pero nauwi sa labang kontra sa isang engkantong nagnanais agawin ng kanyang kaluluwa. Magandang araw po, Sir Misterio. At sa lahat ng mga nakikinig, ako po si Randy, 32 taong gulang. Taga-Bay, Laguna ako. Isa ako sa mga tahimik na nakikinig sa iyong channel. At ngayon lang ako naglakas loob na magbahagi ng kwento. Tungkol ito sa isang batang kapitbahay namin na muntik ng kunin ng engkanto. Noong high school ako, may kapitbahay kaming mag-asawa, si Mang Arturo at Aling Lisa, na may anak na 7 taong gulang. Ang pangalan ay Nina. Palabiro at masayahin si Nina, at halos sa araw-araw makikita akong naglalaro siya sa may puno ng mangga sa gilid ng bahay nila. Isang araw, napansin ng mga kapitbahay na hindi lumalabas si Nina. Ayon sa nanay niya, natutulog lang daw, pero ang nakakapagtaka kasi maghapon na at hindi pa rin bumabangon para kumain. Kinagabihan, bigla na lang siyang nanginig at parang may kinakausap kahit nakapikit ang mga mata ayon sa nanay niya. Sa labas ng bahay, malakas ang ihip ng hangin. May nakita pa raw na isang kapitbahay na may aninong nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Doon na kinabahan ng lahat dahil sabi ng matatanda, tirahan daw ng engkanto ang punong iyon. Dinala si Nina sa isang albularyo sa Kalawan. Ayon sa albularyo, may engkantong nagkagusto sa bata at gusto siyang isama. Binigyan siya ng pulang panyo na may dasal at pinainom ng tubig na may orasyon. Pagkatapos noon, kinabukasan ay bumalik sa normal. Pero sabi ng albularyo, hindi dapat papalapitin ng bata sa puno ng mangga. Kaya simula noon, mahigpit nang binabantayan si Nina ng kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang buwan, lumipat na ang pamilya nila sa Maynila. Doon natapos ang kwento. Pero sa tuwing nadadaan ako sa lumang bahay nila, naaalala ko pa rin ang nangyari at ang puno ng mangga na pinag-uugatan ng lahat. Ako po si Randy mula sa Bay, Laguna. Isa itong karanasang nagpapatunay na may mga engkanto talagang puwipili ng tao, lalo na mga bata. Magandang araw po sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Ako po si Ramil, taga Chaong, Quezon. Ikukwento ko po ang isang kakaibang karanasan tungkol sa lolo ko na si Amador bago siya tuluyang nawala. Tahimik lang ang buhay ni Lolo Amador, simpleng magsasaka, hindi pala barkada at halos buong araw nasa lupa. Pero tuwing gabi, may napapansin kami, madalas siyang nakaupo sa kwarto niya, nakaharap sa malaking puno ng mangga na nakatapat sa bintana. Kapag tinatanong namin kung ano ang ginagawa niya roon, simpleng sagot lang ang binibigay niya, may kausap ako. Akala namin biro lang, hanggang sa isang gabi, narinig ko mismo, dumaan ako sa kwarto niya para manghingi ng kandila. At bago pa ako pumasok, nakarinig ako ng boses na sumasagot sa kanya, malamig at mababa, pero malinaw na malinaw. Wala namang ibang tao sa loob kundi siya. Sabi ni Lolo,
Matagal na raw siyang may kaibigan, isang nilalang na nakatira sa puno ng mangga. Mabait daw ito. Laging nagbibigay ng payo at kausap niya kapag siya'y nag-iisa. Pero may babala siya. Wag na wag daw kaming makikialam kapag may narinig kaming kausap niya sa 10 oras ng gabi. Ilang buwan ang lumipas. Bigla na lang hindi lumabas ng kwarto si Lolo. Pero imbis na makita siyang nakahiga, wala na siya roon. Sa buong barangay, walang nakakita kung saan siya nagpunta. Ni isang bakas, wala na. Ang mas nakakapagtaka, kinagabihan na mismo, may ilang kapitbahay ang nagsabi na nakita raw nila si Lolo na nakatayo sa may bintana. Kausap ng kung sino at pagkatapos noon, bigla na lang naglaho. Hanggang ngayon, tuwing nadadaan ako sa bahay na iyon, nakatingala ako sa puno ng mangga. Para bang may nakasilip mula sa mga sanga. At pakiramdam ko, hindi lang si Lolo ang nandoon. Sir Misterio, palaisipan pa rin sa amin kung saan talaga napunta si Lolo Amador. Pero kung totoo ang sinabi niya na may kaibigan siyang engkanto, baka yun na ang dahilan kung bakit hindi na siya muling nagpakita. Magandang araw po sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng mga nakikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arnel at ibabahagi ko ang tungkol sa tatay ko na naging mangingisda sa Samar bago kami lumipat ng Maynila. Matagal ko nang kinikimkim ang kwento na ito na sa tingin ko'y kakaiba at hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin. Si Tatay Benito ay isang simpleng mangingisda. Halos lahat ng kababaryo namin ay nangingisda rin. Pero kakaiba si tatay. Sa tuwing uuwi siya galing laot, hindi nawawalan ng huli. Samantalang yung ibang mangingisda, minsan wala talagang dala. Siya, palaging siksikan ng bangka sa dami ng isda. Marami ang nagtaka, pero kahit sino ang magtanong, tawa lang ang sasagot ni tatay. Palagi niyang binibilinan si nanay na wag siyang lalapit sa dagat, lalo na kapag gabi. Hindi namin alam kung bakit, basta sinusunod na lang ni nanay. Minsan, naririnig ko si nanay na nagtatanong kung paano nagagawa ni tatay na palagi maraming huli. Ang sagot niya lang, wag mo nang alamin. Hanggang isang gabi, umuwi si tatay na iba ang itsura, basang-basa, nanginginig at punong-puno ng galos ang katawan. Halos hindi siya makatingin kay nanay. Doon niya inamin ng matagal na niyang lihim. Matagal na raw siyang may kaulayaw na nilalang sa dagat. Hindi tao, hindi rin basta hayop. Isang nilalang na nagbibigay sa kanya ng masaganang huli, kapalit ng kanyang presensya. At sa lahat ng mga isda sa baryo, siya lang ang nakikinabang dito. Pero nung malaman daw ng nilalang na may asawa at pamilya ang tatay ko sa lupa, nagalit ito. Pinahirapan siya sa gitna ng dagat. Iniwan siyang halos hindi na makabangon at binantaan na wag nang babalik. Kinabukasan, nagdesisyon na si nanay. Hindi na raw kami ligtas sa baryo. Agad kaming lumipat sa Maynila at iniwan ang pangingisda ni tatay. Hanggang ngayon, tuwing nababanggit ang dagat, halata akong may takot pa rin sa mata ni tatay. Parang may iniwan siyang hindi na dapat balikan. Sir Misterio, simula noon, hindi na muling nagbangka si tatay. At kahit kailan, hindi niya muling binanggit ang nilalang na iyon sa dagat. Pero sa tuwing makakita ko ng malalim na karagatan, palaging pumapasok sa isip ko, baka hindi lang isda ang nakatira doon. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. At sa inyo na rin po, Sir Misterio. Tawagin niyo na lang po akong Jerry, taga Samar, Leyte. May kwento po ako tungkol sa lolo ko na si Mariano at sa kakaibang kaibigan daw niya sa gubat. May maliit kaming wood furniture store dati at si Lolo Mariano ang gumagawa ng karamihan ng mga upuan, lamesa at iba't ibang gamit na yari sa kahoy. Bata pa ako noon pero ramdam ko na may kakaiba sa tuwing papasok sa sagubat para kumuha ng kahoy. Kwento ni Lolo, hindi raw siya basta-basta papasok doon ng mag-isa. May kaibigan daw siyang tumutulong sa kanya. Isang tikbalang. Ang sabi niya, nakilala niya ang tikbalang matapos siyang makita ng kakaibang hayop noon. Maliit na kabayong kulay puti, hindi normal na kabayo, kundi mas maliit at kakaiba kung kumilos. Nabitag daw ito ng isang mangangaso at halos mamatay na. Tinulungan ni Lolo na makawala sa bitag. Kinagabihan, doon nagsimula ang pagkakaibigan nila sa anyong tao na may kakaibang aura. Nagpakilala raw ang tikbalang at nagpasalamat. Simula noon, tuwing kailangan ni Lolo ng kahoy para sa kanyang pag-ukit, parang may biglang lumilitaw na magaganda at tuyo ng troso na handa na niyang dalhin. Minsan, tinanong ko si Lolo kung paano niya nasisiguro
na totoong kaibigan niyang iyon. Sabi niya, binigyan daw siya ng isang gintong hibla ng buhok ng tikbalang. Parang simpleng hibla lang ng buhok ng hayop, pero kulay ginto at hindi kumukupas kahit ilang taon na. Hindi raw iyon basta alay, kundi tanda ng pagkakaibigan nila. Kapag dala niya iyon sa bulsa, tiyak na walang masamang espiritu o ligaw na nilalang ang lalapit sa kanya sa gubat. Isang beses lang daw niya nakita ang tunay na anyo ng kaibigan niya. Matangkad, mabangis ang anyo, at parang kalahating tao at kalahating kabayo. Pero hindi ito nanakit. Sa halip, patunayan niya na hindi lahat ng nilalang sa gubat ay masama. Sir Misterio, hanggang sa huling mga taon ni Lolo, nakatago pa rin sa kanya yung gintong hibla ng buhok. Hindi ko alam kung saan niya iyon inilagay nung siya'y pumanaw, pero naniniwala akong hindi gawa-gawa ang kwento niya. Dahil kung hindi totoo, saan niya makukuha ang isang hibla ng buhok na kulay ginto na hindi natatanggalan ng kislap kahit tumagal ng panahon.